Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Palihim na itinirik ni Shane ang kanyang mga mata, pero kahit makita ng mga kaharap niya ang kanyang reaksyon, wala na siyang pakialam. Kung pwede lamang niyang tusukin ng hawak niyang tinidor ang mga mata ni Jonah na nasa tapat niya nang hindi madademanda, malamang nabulag na ito ngayon. Kung pwede rin sana niya idamay si Medel na nasa tabi nito. She couldn't believe the special lunch she was planned for Medel would turn out like that. She was so disappointed and so furious. Paano ba naman? Wala yata ibang ginawa si Jonah kundi i-dominate ang usapan. Kanina pa siya hindi kumikibo dahil hindi siya nito binibigyan ng pagkakataong makapagsalita. Wala rin naman siyang balak magsalita. Ang lalo ipinagsisinter na kalooban niya ay ang ginagawa nitong pagsusubo ng pagkain kay Medel. Halos lang gamin ang mga ito sa sobrang sweetness sa isa't isa. Malapit na talaga siya makapatay ng tao. Ibinuhos na lamang niya ang atensyon sa sariling pinggan. "This afritada is great," Jonah commented. May pumitik sa sentido niya. Minudo yan, pagkatama niya. Ang kapal na mukha nitong laitin ang niluto niya. Whatever, tila baliwalang sabi nito. Nagtimpi na lamang siya ng galit. Jonah's right, masarap nga itong. Tila nag-isip pa si Medel kung anong pangalan ng putahe. Dish na to, nagdiwang ang kanyang puso sa papuri nito. Talaga Kuya Medel? Ani Mara. Si Shane kasi ang nagluto ng halos lahat na nasa mesa. Mayabang na itinaas niya ang isang kilay at tiningnan nito. Sumubo ito at tumangutango na animo hinahamon siya. Kaya lang, medyo matabang itong isang ito. Ang tinutukoy ay ang sambalenyo nasa pinggan nito. Bumagsak na naman ang mood niya. Nakakasama na talaga ito ng loob. Tama bang pintasan nito ang mga luto niya? Sana kung natatabangan nito, sinarili na lamang nito ang opinyon. Hindi naman na nito kailangan pang pintasan sa harap niya ang mga inihanda niya para dito. Yeah, it's a little matabang nga. Segunda naman ni Jonah. Muntik na niyang batuhin ng baso si Jonah kung hindi lang nagsalita ang kinakapatid niya. Masarap naman pagkatanggol ni Mara sa kanyang abang luto. Alam niyo bang palaging si Shane ang chef kapag may okasyon sa kanila? Tumaba naman ang puso niya sa pagkampi ni Mara sa kanya. Mabuti pa ito at na-appreciate ang mga luto niya. Samantalang ang dahilan ng pagpapawis niya sa kusina ay harapang nilalait ang mga iyon sa harap niya. Hanggang sa matapos ang lunch ay hindi na gumanda ang pakiramdam niya. Hindi na rin nagtagal ang 2 bisita. Pagkatapos ng lunch ay saglit lamang na nagpahinga mga ito bago magpaalam. Nang makaalis sa mga tao ay nangihinang umupo siya sa isang baitan na hagdan. She had worked so hard for nothing. Nagpakihirap siya sa pagluluto pero pinintasan lang ng taong pinag-alayan niya ang kanyang mga niluto. Nasayang lang effort niya. Hindi pala ito ma-appreciate ang mga niluto niya. "Okay ka lang?" tanong ni Mara. "Hindi ko mapapatawad ang pang-aapi niya sa niluto ko." Nanggigigil na wika niya. "Sabi ko naman kasi sa'yo, walang patutunguhan itong mga plano mo." "Anong wala? Naniniwala ako na sarapan din siya sa luto ko. Hindi lang niya maamin dahil nalaman niyang ako nagluto ng mga iyon." Itinirik nito ang mga mata. "Sige, kumbinsihan mong sarili mo. Galingan mo. Hindi ka rin ba nasarapan sa luto ko?" Nag-aalalang tanong niya. "Hay Shane," tinalikuran siya nito. "Wala ka ng pag-asa." Hinayaan na lang niya lumayong kinakapatid niya. Siya naman ay umakyat na sa hagdan upang kunin ang mga damit niya sa silid ni Mara. "Masarap naman ang luto ko Naghihinakit na bulong niya. Na makuha na niya ang mga gamit niya ay bumaba na siya para makauwi na siya. Nakakadalawang baitang pa lamang siya nang marinig niya tumunog ang doorbell. Sa gulat niya, hindi niya natansya ang sunod na baitang kaya sumalang isang paa niya. Dire-diretso nahulog siya sa hagdan. Malakas na kalabog ang nilikha ng pagdaustos niya pababa. Eksaktong papasok si Medel at kitang-kita nito nangyari sa kanya. "Aray!" daing niya. Hindi man niya nakikita ang sarili. Alam niyang bakas na bakas sa mukha niya ang nararamdamang sakit. "Aray ko!" napasinghap
at napakagat sa labi siya sa sobrang sakit ng likod at ng pangupo niya. Alam niyang pangmukasing festival na ang itsura niya sa sobrang pagkakangiwi niya. Ah! Shane, are you alright? Medel was instantly beside her. He looked worried. Kasunod nito ang tila nag-aalaring si Mara na marahil ay narinig ang pagkahulog niya. Kay malas naman ang araw na to. Nakangiwing himutok niya sa isip. Sa dinami-rami naman ang pwede makakita sa nangyari sa kanya, si Medel pa, malamang ay natatawa na ito sa katangahang sinapit niya. Kainis? Nasaktan ka ba? Tanong ni Medel. Ikaw kayang hihulog ko sa hagdan, hindi ka masasaktan? Mataray na balik niya upang pagtakpan ang kanyang pagkapahiya. Ikaw na nga itong inaalala, nayayamat ng wika nito. Kaya mo bang tumayo? Tanong ni Mara. Nakahandusay pa kasi siya sa ibaba na hagdan. Teka, huminga muna siya ng malalim bago itinukod ang magkabilang kamay sa sahig para makabuelo sa pagtayo. Pero bago pa man niya maitulak ang sarili patayo, ay naramdaman na niya ang pag-angat niya mula sa sahig. Binuhat siya ni Medel. Naturalmente, nagpumigla siya. Ibaba mo nga ako, Medel. Ano ba? Sambit niya. Ang sakit ang likod ko. Not until I bring you to a comfortable seat. Anitong tila hindi natinag sa ginagawa niya pagpupumiglas. Hinayaan na lamang niya ito. Kapag kumikilos siya, ilalo niyang nararamdaman ang sakit ng kanyang likod. Maayos na inilapag siya nito sa malambot na sofa sa sala. Pero dahil likod at pangupo niya masakit, dumapa na lamang siya. Oh, Yellow, iniabot niyo ni Mara kay Medel. I'll be applying ice on your back. Paalam nito. Hindi siya umimik. Itinaas nito ang laylay ng blouse niya at napalatak ang makita ni iyon. Maging si Mara ay napasinghap. Ang pula ng likod mo, Shane. Anito, malaman ng magpapasayan bukas. Hindi siya nagsalita. Marahang idinampi ni Medel ang yelo sa likod niya. Napapaigtad siya kapag lumalapat ang lamig niyon sa bahaging masakit. Kapag ginagawa niya iyon, ay hinihipan iyon ni Medel upang marahil ay maibsan ang sakit. Sa kabila ng sakit ng kanyang likod, dahil sa pagkahulog niya sa hagdan, napansin pa rin niya ang gaan ng mga kamay nito. He pressed the ice lightly on her back as if he was scared he might hurt her. She gave him a sideways glance. He really looked like he was scared to hurt her, as if he really cared for her. Bahagi natatakpan ng mga kahabaang buhok nito, ang mga mata nito, habang abala sa paggalapat ng yelo sa likod niya. He looked a bit straight, lalo na kapag seryoso ekspresyon nito. No doubt, he was good looking. Kitang-kita niya sa anggulong iyon ang katangusan ng ilong nito. Hindi ka kasi nag-iingat. Masungit ng wika nito. Napalabi siya. Okay na sana eksena kung hindi lang ito nagsalita. Ibinaling niya sa ibang tingin. Hindi ko naman gustong mahulog sa hagdan, no? Mataray na balik niya. Nasaktan ka na nga. Nakukuha mo pa rin sumagot-sagot. Likod kong nasaktan at hindi dila. Kaya nakukuha ko talagang sumagot-sagot. Pamimiloso niya. Bahagyang diniinan nito ang yelo sa likod niya. Ang kulit mo talaga. Aray naman. Pinagana ulit nito ang paglalapat niyon sa likod niya. Pinalis niya ang kamay nito naglalapat ng yelo sa kanya at pinilit tumayo. Okay na ako. Salamat. Pinigilan siya nitong tumayo. Subalit marahang itinulak lang niya ito. Okay na nga ako. Get niya. Are you sure? Worried na tanong nito. Tumango siya. Wala na bang ibang masakit sa'yo? Nag-aalala pa ring tanong nito. Ang totoo, masakit din ang pangupo niya. Mas nabugbog yata iyon kaysa sa likod niya. Pero alangan namang sabihin niya iyon dito at palapatan din niya ng yelo. Umiling siya. Wala na. Salamat. Mukhang napatatag na ito sa sagot niya. Okay. Wala na siya ibang masabi. Mukhang ganoon din ito dahil hindi na ito nagsalita at nanatili lamang na nakatayo sa harap niya. Bakit ka nga pala bumalik? Tanong niya. Tila saka lamang nito na alalang sadya. Lumingon ito sa paligid. I forgot my jacket. Oh, here it is. Kinuha nitong jacket nito na kasampay sa isang silya. Biglang sumulpot si Mara mula sa kusina. Okay ka na, Shane? Tanong nito na makita nakatayo na siya. Oo, salamat ulit, Medel. Aniya na bumaling sa binata. He just shrugged. It's nothing. Ah, alam ko na. Napapitik pa sa hanging saad ni Mara. Nakangiting binalingan nito ang kapatid. Dito ka na lang kaya kuya mag-dinner. Tila magdadalawang isip pa yata ang binata. Please, pagsusumamo ni Mara. Alright, sagot ni Medel. Napangiti siya. Magandang ideya ni Mara.
Hindi naman pala nasayang ang pagod niya sa ginawa ng araw na iyon. Kahit nahulog siya sa hagdan, inalagaan naman siya ni Medel. May bonus pang dinner na kasama ito. Natatawa na lamang si Medel habang pinapanood si Shane sa pagkain. True, she was a great cook, but she was a messy eater. Mas marami pang sauce na napunta sa damit nito kaysa nakakain nito. Napailing-iling siya. Totoo na masarap ito magluto. Iniinis lamang niya ito kanina, kaya sinabi niya medyo matabang ang isang dish na niluto nito. But the truth was, he really liked the food she prepared earlier. Sa makailang ulit, kumuha ito ng table napkin at pinunasan ng sauce sa palibot ng bibig nito. Kung may panlasa lamang ang mga table napkin na iyon, baka nagpasalamat ng mga iyon kay Shane dahil sa dami ng sauce ay pinupunas ito roon. Mas marami pang natikman ng mga iyon kaysa sa dalaga na siyang kumakain. You know, Medel, your dish is good, pero masyadong maraming sauce itong pasta mo, nakangiwing sabi nito. Talaga bang ganito ito? Doon na siya natawa. Hindi siya nainsulto sa sinabi nito. Na-amuse pa nga siya. She was the type of girl who spoke her mind. It was cute. She was cute. Wag lamang itong totopakin, magkakasundo sila. Kung hindi ka makakain na maayos, wag mong pilitin. Aniya, ayoko nga. Hinila pa nito ang plato nito papunta rito na animo aagawan nito. Ikaw ang nagluto nito, kaya uubusin ko to. Humiling kasi sa kanya si Mara na ipagluto niya mang ito para sa dinner. Pinagbigyan niya ito. Pasta ang specialty niya. Favorite niya iyon, kaya iyon ang naisipan niyang iluto. Kaya pala kanina ay nag-react si Shane na makitang kumuha siya ng pasta. Nahulaan na lamang nito na Italian dish ang iluluto niya. Pero hindi ito nagprotesta, kaya ang akala niya ay walang problema dito. Kung sinabi nito iyon na maaga, sana ay ibang dish na lang ang niluto niya. Hindi niya gusto na hindi ito makakain dahil hindi nito gusto ang pagkain. She continued eating. He watched her fondly as she wiped the sauce away from her mouth. Saglit na napatitig siya roon. Her lips were pinkish and looked soft. Well, they really were soft. Napakalambot na mga labi nito at ramdam na ramdam niya iyon nang matikman niya iyon na nagdaang gabi. It was a wonder why she kissed him then. Nagulat talaga siya sa ginawa nito, pero natikman pa rin niya ang tamis na mga labi nito sa kabila ng pagkagulat niya. So instead of pulling away, he kissed her more. It felt so good. He didn't want to let go of her lips, or if not for Isa's reaction, saka lamang siya natauhan sa ginawa, at kasabay niyon ay ang panghihinayang. There was something about the kiss that made him feel strange and good. He liked the kind of feeling. It made him crave for more. He never felt that when he was kissing someone else, not even Dayan. Kuya Medel, wala ka na bang balak na bumalik sa States? Tanong ni Mara. Bumaling siya dito. Bakit? Pinababalik mo na ba ako roon? Kauuwi ko lang ah. Biro niya. Wala lang. Nakibit-balikat at sagot nito. Sabi kasi ni Mommy, may business ka raw roon. It was true, but it was not solely his. Kasosyo niya ang dalawang kaibigan niya sa pagtatayo ng isang software company sa States. He wasn't really interested in business. He was an architect. Kaya kahit saan pa siya mag-settle ay walang problema sa kanya. Isa pa, nagpapahayag na si Marlu ang kaibigan niya at kasosyo sa negosyo na bilhin ang share niya. Hindi pa lamang siya nakakapagdesisyon. Babalik ka sa States? Tanong ni Shane. Nasaan yun nito ang pagkabahala? She was obviously not in favor of the idea. Kung sasabihin niyang oo, ay malamang na ito ang unang-una magpoprotesta. Hindi talaga niya maintindihan kung anong nakita nito sa kanya at parang obsessed na ito. You don't have to go back, Medel. Anito, nandito ang kapalaran mo sa Pilipinas. Nandyan sa kwintas na yan. Itinuro pa nito ang kwintas niya. Oo nga pala, nakita nito ang kwintas niya na katulad ng kwintas nito. Naniniwala ito doon, dapat ipakasalan niya ito. Ngayon niya naunawang hindi ito obsessed sa kanya. Obsessed ito sa mga kwintas nila. Shane talaga? Singit ni Mara. Baka magka-cancer si Kuya Medel. Shane just pursed her lips. Saglit na natigilan ito. Pagkatapos ay nagpatuloy sa pagkain. Mukhang may gusto pa itong sabihin, subalit mas pinili itikom na lang ang bibig. Gusto niya manibago dito. Normally, hindi ito patatalo at sasabihin pa rin ang nais itong sabihin. Now, she stayed silent. Si Mara naman ay nagpakwento ng mga ginawa niya sa States. Ilang taon din kasi siyang namamalagi sa ibang bansa, kaya matagal silang hindi nagkita. Tumatawa pa ito sa mga jokes niya. Mukhang nakapag-adjust na ito
at hindi na naiilang sa kanya. Komportable nakikipagbiruan na ito sa kanya. Anong oras na? Biglang tanong ni Shane. 10, sagot ni Mara. Bakit? 2 hours, she whispered. Nevertheless, her voice reached his ear. Payak nang umiti ito. Wala lang. Midnight? Ano naman ang mayroon sa hating gabi? Maya-maya ay nagulat sila ng kapatid niya na magpaalam si Shane na mauuna nang umuwi. She was definitely acting strange. Hindi naman ito ganoon kanina. Naku mga ka-felicidad! Paano nga kung bumalik si Midel sa States? Paano pa nga ba magkakatuluyan ang dalawang nagmamay-ari ng kwintas? Tama bang isinaalang-alang ni Shane sa kwintas ang kanyang kapalaran? Kaya naman, abangan!